Welcome to K-Catalog, your Taglish Korean compilation. KIIP Level 1 Unit 13 pa rin tayo ng workbook. Nasa Munbop or grammar part na tayo. So, again, yung unang natutunan natin na grammar for Unit 13 is 명사, 으로, 수단. So, noun plus 으로 or ro. Dalawa yan, no? Pwedeng 으로, pwedeng ro. And then, sudan means system or method. So, again, if maalala nyo, pinag-usapan natin sa Unit 13 ng textbook is about system or method ng transportation sa Korea. So, dito, sabi sa number 1, 다음 표를 완성하세요. Complete the table. Again, given yung is basic form. Tapos, nandito sa second column natin yung grammar, application ng grammar na 으로 or ro. So, lahat tong mga to ay mode of transportation. So, 여객선 is ferry. So, kapag may 받침, yan. So, pag may 받침, you add 으로. Ayan. Pag walang 받침, 로. Okay? Tapos, ano yung dapat nating tandaan? Si 지하철. So, pag si 지하철, kahit na may 받침 siya, automatic nga i-add natin sa kanya is 로. Okay? So, dito, 여객선, ferry, may 받침, kaya 여객선으로. 지하철, so again, kakasabi ko lang, no? 지하철 magiging 지하철로. So, lagyan lang natin ng number, no? So, 1 for 으로, 2 for 로. Para hindi tayo humaba. Okay? So, 지하철 magiging 지하철로. Yan. Autobike, so motorbike. autobike로. So, wala siyang 받침, kaya 로 pa rin yung inad. 자전거, wala ulit 받침. 자전거로. Ano yung 자전거? Bike or bicycle. Next, taxi. Wala ulit 받침. taxi로. bus, walang 받침. bus으로. 기차, train, wala ulit 받침. 기차로. 비행기, no 받침, final consonant. So, 비행기로. So, if manotice nyo, halos lahat ng mode ng transportation sa Korea, walang 받침 yung mga words nila, no? Kaya, most of the time, 로 yung gamit. So, even yung 지하철 na may 받침, dahil special nga siya, 로 din yung pagkakasabi sa kanya. So, ito yung nag-iisang nagamitan ng 으로, yung 여객선 ferry. Okay? 여객선으로. Next, punta tayo sa number 2. So, number 2, 그림을 보고 대화를 완성하세요. Look at the picture and complete the sentences or the conversation. So, again, application to nung 명사 plus 으로 or 로. So, ano ba yung gamit ulit na itong grammar na to? Kapag gusto mong sabihin yung mode of transportation mo or kung ano yung sasakyan mo para makarating ka dun sa pupuntahan mo. So, number 1, we have 공원에 어떻게 가요? How do you go to the park? Ayan. So, yung picture natin, park, tapos may bicycle. So, sagot natin, bicycle in Korean is 자전거. 자전거, tapos walang 받침, 로. 자전거로 가요. I go by bicycle. Okay? Number 2. So, this one is school, 학교, and then we have subway. 지하철. 학교에 어떻게 가요? 사got natin, 지하철. Again, special to, no? So, 지하철로 가요. Number 3. So, airport and bus. So, ito yung sinasakyan natin na bus papuntang airport, which is 공항 bus. Airport bus. So, sabi, 공항에 어떻게 가요? How do you go to the airport? Sagot natin, 공항 bus로 가요. I go by airport bus. Then, number 4, we have this, so maliit lang yung picture natin pero mga bus yung nandyan. Tapos ang sabi nga dito, 고속버스 터미널. So, express bus terminal. 고속버스 터미널에 어떻게 가요? How do you go to the express bus terminal? So, ano yung sasakyan mo daw? Dito, taxi siya, no? So, sagot natin, 택시로 가요. I go by taxi. Yan. So, that's for 으로 grammar. Another grammar na natutunan natin sa Unit 13 ng Level 1 is yung 동사 plus 으로 가다 오다. So again, 동사, verb plus, so hindi lang siya 으로, no? Meron ding 로. 으로 or
로, 가다, 오다. So, yung kanina, 으로 or 로. So, ano yung difference ulit? Quick review lang. So, pag ro yung gagamitin mo, idudugtong mo siya sa noun. Okay? Pero ito, sa verb mo siya dudugtong, no? Si ura. Ura, ro. So, again, yung gamit nitong grammar na to is kapag gusto mong sabihin yung mode of transportation or yung sasakyan mo pag pupunta ka sa isang lugar. Pero ito namang grammar na to is gagamitin mo kapag gusto mong specify yung bagay or purpose na gagawin mo dun sa lugar na yon. Bakit ka pupunta dun sa lugar na yon? So, tingnan natin. Sabi dito, daum pyoral wansong haseyo, complete the table. So, again, gibbon hyong, basic form. Tapos, ito na yung application, no? So, uro gada, pag may batchim, uro, hindi, uro, nakakalito. And then, pag walang batchim, ro. So, again, pag may batchim, uro, pag walang batchim, ro. So, numberan ko na lang ulit. Number 1, pag uro, tas pag ro lang, 2. Yan. So, dito, drop muna natin yung mga da. Then, tingnan natin yung may sagot, no? Yung una, batta, may batchim siya, no? That's why, uro yung ginamit niya. Ayan. So, number 1 yan. So, dito, may batchim ulit. So, 1 ulit. Magiging moguro gada. So, go there to eat. Ayan. So, sinabi niya yung purpose niya. Pupunta siya doon sa lugar na yon para kumain. Ayan. Tapos, ilkta, to read. So, pag ginamitan natin ng grammar na ito, since may batchim ulit siya, so, magiging ilkuro gada. Go there to read. Ayan. Pupunta doon para magbasa. So, 1 ulit. Kasi nga may batchim. So, mandalda mamaya na yan. Dito naman tayo sa mga walang batchim. Sada to buy. So, naging saro gada. Walang batchim. Okay? So, we'll go there to buy. Mannada to meet. So, go there to meet. Magiging mannaro gada. Okay? 전화하다, 전화하러 가다. Go there to make a phone call. 공부하러 가다. Go there to study. Pupunta doon para mag-aral. Yan. So, si Mandelda, since may star siya, so take note nyo na lang, pag Mandelda, although may batchim siya, ang idadagdag lang natin dyan is yung lorang. Lorang. Nabubulol ako. So, instead of manduroro gayo, kasi nakakabulol pag ito yung dinagdag. So, mandullo, ginawa na lang na mandullo gayo. Parang sa jihatchol, no? Instead of jihatchururo, ginawa lang jihatchollo. Dito, mandullo. So, number 2, mandullo gada. Go there to make. Yan. So, puntahan natin yung number 2. Number 2, instruction. So, application na to nung ano, no? Uro, ro, gada, or oda. Okay? So, kanino dinidikit? Kay verb. Okay? So, dongsa. Don't forget, dongsa is verb in English. Sabi niya, no, bogi wa gatchi deho를 완성하세요. So, just like the provided example, ngayon, gagayahin natin yung ginawa dito. 대화를 완성하세요. Complete the conversation. So, tingnan muna natin to. 가, 어제 백화점에 왜 갔어요? Yesterday. So, 왜 갔어요? Why did you go to the department store yesterday? Yan yung question niya. Bakit ka nagpunta ng department store kahapon? So, sagot ni Na. 오빠 생일 선물을 사러 갔어요. So, sabi niya, nagpunta ako doon para bumili ng birthday gift ni Kuya. Yan. So, I went there to buy a present for my brother's birthday. So, yon. 오빠 생일 선물을 사다. So, ito yung binigay na sagot. So, tinransform siya. So, si sada naging saro gas어요. Kasi yung question natin is naka-past tense. So, gas어요. Okay? So, yan. Tama naman, no? So, number 1. 이링씨, 출입국 외국인청에 왜 가요? So, bakit daw pupunta si Iring dito sa 출입 외국인청? So, ito malamang is yung immigration center. So,
외국인 등록증을 받다. So, paano yung mangyayari dyan? Si 받다 magiging 받으러. Okay? Tapos, naka-present. So, gayo din yung sagot natin. So, dito, magiging 외국인 등록증을 받으러 가요. Pupunta ako doon para i-receive or para tanggapin yung ID ko. So, 외국인 등록증 is birthday. Yung registration card or ID. Yan. Next, number 2. 한국에 왜 왔어요? Why did you come here to Korea? Bakit ka nagpunta dito sa Korea? Sagot, 한국어를 배우다. So, magiging 배우러. Tapos, ano yung gamit niya? 왔어요. So, dapat tayo din 왔어요. Okay, dumating ako dito para mag-aral or matuto ng Korean language. Yan, 한국어를 배우러 왔어요. Next, number 3. 어제 도서관에 왜 갔어요? Why did you go to the library yesterday? So, bakit ka nagpunta ng library kahapon? 한국어 책을 빌리다. 빌리다 is to borrow. Okay? So, yun yung purpose niya. Ba't siya nagpunta doon? So, yung 빌리다 magiging 빌리러. Tapos, 갔어요, past tense. 갔어요. Yan. So, dito, 한국어 책을, Korean language book. I went there to borrow a Korean language book. Ayan, 책을 빌리러 갔어요. Next, number 4. 일요일에 고향 친구 집에 갔어요. So, did you went to your friend's house on Sunday? So, nangyari na, no? 갔어요. Nagpunta ka ba sa bahay ng kaibigan mo nung linggo? Sagot niya, ne. Yes. Tapos, ano yun? 고향 음식을 만들다. So, nagpunta daw siya doon para gumawa ng food nila ng kanyang kababayan or kaibigan. So, 만들다 magiging, take note si 만들다, naka-star siya, no? So, magiging 만들러. Tapos, 갔어요. Kasi, yung question is naka-past tense. So, 네. 고향 음식을 만들러 갔어요. Yan. Oo, nagpunta ako dun para gumawa nung pagkain namin. So, kung sino man yung kanyang kaibigan na kababayan. Okay, so that's for grammar na 으러, 로, 가다, 오다. So, again, ginagamit mo tong grammar na to express yung purpose ng iyong pagpunta dun sa lugar na yon. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.